Oo. Kumusta? Malumalamig na, no? Malamig na po, sir. Oo nga. Oo nga. Hindi pa po sila nag-on ng heater. Dami. Oo, ng heater. Hello, Carlisle. Hello, Carlisle. Kumusta? Hello, Sir Ian. Ayun, may sound. Bahay mo Hindi, yan? ay, opo. Wow, social talaga pa PhD. Ano May po, sariling bahay. Di ba? hindi ko po bahay, sir. Di po ako homeowner. Hindi, alam ko naman, ibig sabihin, mas afford ninyo, di ba, na magano. Opo, Na, welcome po sa bahay yeah. ko. Yes. Saan na nga ang location Sir, mo ulit? dishwasher. Sir, my dishwasher. Oo nga, Tumbler, oo nga. nahiya naman ako. Oo nga, hindi ka na marunong maghugas siguro ng pinggan ng Hindi by na hand, po. no? Kuminis na Ano? po yung kamay ko dahil meron silang Dahil, panghugas dito, sir, yung mga finish, yung brush, imbis na oo, sponge, brush oo, yung gamit nila. oo, Ganon din oo. mga Danish. Hindi, Swedish na ano yun, IKEA yun eh. IKEA yun na Swedish ano. pala. Oo nga. IKEA siya na Ah, tawag dito na thing. Oo. So, di ba, creation. yeah, sort of, ganun. Alam niyo Mm-mm. naman. So marami yan syempre, obviously sa Europe. Mm. Kaya yun, sino That's pang okay, dumating? sir. Oh, yun. So, explain ko mamaya para isang explain na lang. Di ba? Okay. Dali ah. Okay, sige. Dito iba mga estudyante. Gusto ko na mag-start, natat na ako. Ah, Saan ko yung pupanit? Virtually. Ito ba sa'yo? Bluetooth settings. Sadali lang ha, meron na kaming technical ano dito. Na finifix. So, i-connect ko. Dito sa'yo. Tayo mo nga ulit. Okay. Hello, Rian. Hello, Rian. Sandali may inaayos lang kami Rian. Balik-balik. Ah, ito? Try ko kaya to. Pwede pala yung multiple na ano. Not connected. Okay. Sige. Ito naman guys. Okay. Okay. Pwede na tayo mag-start. Hindi ko naman to. Si Chris Mar. Ha? Okay. Okay, hello. Okay, game. Game na tayo. Ano lang nire-record ko to nire-record ko yung meeting natin and i-ano ko rin siya, i-upload ko rin siya sa sa pangalan nito, sa Facebook page ng Mindlab. Okay? So, welcome everyone. Okay? And uh, tawag dito, if yung mga nasa Pilipinas would be so kind to turn on your cameras kung kaya ng internet ninyo,
ma-appreciate yan ng lahat. Kasi, ang tawag dito, it's actually, sa Europe, it's actually rude not to turn on your camera. Kasi parang, ang feeling is wala kayong kausap. Okay, so, kung pwede, dahil tayo yung nakikiusap sa kanila, okay, na for their time, na i-on yung camera kung kaya ng internet mo. Okay? Sige, thank you for those na nag-turn on ng camera nila. Okay, so paano natin sisimulan to? Kilala niyo naman akong lahat. Hindi ko kailangan introduce yung sarili ko, di ba? Siguro mag-start muna tayo sa sa mga nasa Europe at introduce niyo na yung sarili niyo, ano yung program niyo sa Erasmus or kung hindi kayo nag-start as Erasmus, paano kayo nakapasok sa Europe and then kung ano na yung ginagawa niyo ngayon. Sige, simulan ko dito sa kung paano ko siya nakikita sa screen ko ah. Si Carla, yung una-una ko nakikita sa screen. Okay. Kala ko oldest first eh, yung sasabihin ni Sir eh. Hindi, hindi, hindi. Ah, Um, so ako si Carlisle, nakapasok ako sa Europe. Bale uh, as a student sa Erasmus Mundus Joint Master Degree mhm, program. So, ang degree ko ay nuclear physics. So, yung case sa amin is meron kaming three choices to choose from or three tracks. So, merong theoretical, experimental, and applications. So, ang pinasok ko is yung theoretical. But also, may mga nakilala din akong other Filipino students na pumasok also through yung applications track, which is mostly marketed kind of for medical physicists. mm, So, mm. yun. Ano pa ba, sir? Ano ba yung... Nag-PhD ka ngayon, di ba? So patapos ka rin sa PhD na. Yung pinipang ginagawa mo sa PhD na. Yes, yes. So, yung PhD ko, medyo nag-shift ako ng field medyo to higher energy. So, imbis na nuclear physics ang pinag-aaralan ko, nasa high energy particle physics na ako. So, Mm. imbis na nucleus, protons and quarks and gluons na yung ini-study ko. So, may konting shift. I would say yung master's is still pretty useful. Pero hindi na ako dun sa field na yun. And it was not very difficult to choose an adjacent field. Or I guess my part luck na rin. So Okay, thank you, don't Carl. feel restricted kung pumipili ka Program. ng ng degree doon sa... Ah. Mm. Okay. Yeah, thank you, Caroline. Sisunod sa camera ko si Harry. Hi, good morning. Good afternoon ba dyan, sir? Good. Ah, ayan. So, I'm Harry. Nakapasok ako sa Europe through Erasmus Mundus scholarship, which was last year. So, this is my second year ng program. So, the program is Bio and Pharmaceutical Material Science. And currently, yung program namin ngayon, two track siya, materials or pharmaceutical materials. And yung sa akin is pharmaceutical material science. And ang subspecialization is um, computational or theoretical. Pero yung upcoming version ng program namin would be different. So may three tracks na sila. So if you're interested, check nyo na lang yung website kasi hindi na same sa program namin. So ayun lang. May kailangan pa po ba akong sabihin, sir? Yun, okay lang. Thank you, Harry. Then, susunod sa camera ko si Bianca. Hi po, sir. Hello, everyone. So, nakapasok din ako dito sa Europe through the Erasmus Mundus Joint Master's Degree. Ang program ko ay medyo mahaba siya. Intelligent Photonics for Security, Reliability, Safety, and Sustainability. Tapos, magto 2 months pa lang ako dito. So, first sem ko pa lang. Ang track
may three tracks sa program namin. Yung first track is more on biometrics and intelligent vision. Tapos yung second track ay photonics and machine learning. As yung third track ay condensed matter photonics. So doon ako pupunta. So ang track ko ay France, Finland, and Lithuania. That's all. Ay, sorry. Nice. Naka-mute pala ako. Thank you, Bianca. Sunod si Brian. Hello, everyone. Rinig ba? Okay. I think Narinig ka. kilala ko naman. I think kilala ko mostly ng mga participants here. Pero, hello, I'm Brian Miguel. Um, I nakapasok ako sa Erasmus Mundus Joint Master, specifically sa Europhotonics. So, yeah, madami kami. um, First year, so just like Bianca, less than 2 months pa lang ako dito. And, well, yung mobility path ng Europhotonics, malalaman pa lang namin like later this November. Pero mostly yung mga fields sa Europhotonics na makukuha is either sa photonics engineering, biomedical imaging, quantum optics, laser optics, optics for astronomy, nanophotonics, and biophotonics. So if you're interested sa ganong mga applications, apply din kayo sa Europhotonics program. Ayun lang. Thank you. Thank you, Brian. Then si Jules. Hello. Ako si Jules, Erasmus Mundus Scholarship. This is my second year in Planetary Geosciences, and yeah, on my third semester, more focus kami on planetary physics and preparing na rin for thesis next sem. Hey, thank you, Jules. Rian, hello. Ay, sorry. Kumakain ka rin. Okay. No, good Ano mo? morning po. Good morning, everyone. So I'm Rian Villaraza. Same track as Brian. So dagdagan ko na lang siguro yung sinabi niya. Sabi naman niya halos lahat. Pero iyon, I am in my M2, so second year now, my third semester. Pero at this point, alam na namin kung ano yung track namin. So for me, my track, first semester was France, second semester was in Germany. And then we're back here in France. So ako, interest ko is on biophotonics. So I did my internship on biophotonics. And also for apprenticeship, I chose something that is in line with biophotonics. And for thesis, yan, pinaghahandaan na namin maghanap ng thesis. So as at this point, naghanap na rin kami ng thesis, same as with Jules. Yeah, nice to see you guys. Yan. Sino nang nandito? Si Echo. Jericho Narvasa. Hello Echo pa rin po. ba? Echo ba nickname mo? Kasi may isa pa Nakakatawa Jericho. makita lahat ng mga mukha dito. Hello everyone. My name is Echo. Nakapasok ako sa sa Europe through ICTP. I'm not sure if you've heard. International Center for Theoretical Physics under yung Condensed Matter program. So 1 year program lang siya, and then so it's a trimester 1 year program. First 2 semesters are like mostly courseworks, and then third semester is like a thesis. But it's only for 4 months. And then after that, nag-Erasmus ako, which is kami yung first batch ng Quarmen. I'm not sure if you've heard. Quantum uh,
Yun, quantum. Okay. Ah, nakalimutan ko na what it stands for. Quantum Research, MM. Basta ganyan. But it's mainly for like quantum technology, quantum hardware, and quantum computation. So, ang specialization ko nung nag-Erasmus ako was superconducting platform. So superconducting qubits, and then now nagpi-PhD ako sa Laboratoire de Physique des Solides sa Paris-Saclay dito sa France. And ang PhD ko naman is about uh, diba? About 2D mo naman is diba? Ganun. Okay, sige. Thank you, Echo. So, nagko-qubits ka pala. Nung master's, sir. Anong masters? Hindi mo na siya ginagawa ngayon. Hindi na po. Okay. Sige. Next na nakikita ko, asa na siya? Si Norwen. Sa totoo lang, siya yung may para sa akin, siya yung may pinakamalaking change in terms of social media, ano eh. Kasi iba yung social media mo nung nasa Pilipinas ka, and then ngayon talagang sobrang laki ng change sa social media. And tignan mo pati yung pangalan mo, pinilitan mo na lang sa N. Hindi ka na si Norwen. Ah, wait, sorry sir, spare email ko to. Personal email ko to. Anyway, New hello city, po new sir. name. Hi guys. Yeah, dapat, transformation, ganyan siya. Ah, nakapasok ako, I'm Norwen, nakapasok ako dito sa Europe through Erasmus program din. Yung name ng program ko is SARINA, which means Safe and Reliable Nuclear Application. So I'm basically training to be a nuclear engineer. My two tracks yun. First is NROS and second one is RWMD. NROS stands for kalimutan ko. Nuclear Reactor Operations and Safety, and the other one is radioactive waste management and decommissioning. So basically, kapag gusto mo mag-operate or mag-core design or whatever, pag-build ng plant, sa NROS ka. Tapos kapag gusto mo naman sa pag-dismantle ng plant, ganyan, sa RWMD. And based sa background ko and yung interest ko before, I chose NROS nung nag-apply ako. Hindi, pagkapasok ko ng program, NROS na ako agad. And I'm currently on my second year now. Na ko from in Finland, France, Finland, and I'm currently like Jules and na ako. So, hello? Sir, nakamute ka ata. Okay. Sige. Medyo ano yung internet ko eh, pero go lang. Go lang tayo. And recorded naman to. Hopefully sa recording ay mas malinis yung ano. Okay, thank you, Norwen, or thank you, ano naman tawag sa inyo? N? Norway lang. Okay. Si Jamie, si iPad Rivera. iPad Rivera nakalagay sa pangalan niya. Si Jamie. Hello po. iPad na po na ko dito. Charot. So same with Brian and Rian. Nag-take ako ng Erasmus Mundus Masters dito. So Europhotonics. So anything about light, lasers, solar cells, ganon, quantum communication. Actually, I took that Masters kasi gusto ko daw mag-astrophysics. So more on the astrophysics instrumentation. And then I did a lot of internships. I think 2 internships in astrophysics labs. So sa Marseille and also sa Cologne in Germany. Then I'm like, oh, di pala to for me. So now I'm doing my PhD in photochemistry. So we're using light para mag-create ng photoreactor, which is driven light, so more sustainable than using fossil fuels. So I'm on my 4th year na next week. So yeah, so been here 5 years I think, and it's okay. Medyo makulimlim lang sa Europe, pero okay naman. Parang Baguio.
So, yun. So, marami kami dito. Si Adrian, Brian, and also Maran, but she's not here. But, yeah. Yeah. Okay, thank you, Jamie. Ngayon, ang nakikita ko ay si Dr. Rosel Ngaloy. Hello, Dr. Rosel. Hi, sir. Hey, everyone. So, super fun makita ng familiar faces, pero at the same time, I feel so old. Ayun, so, late din ako, pero Kung sabihin ko ikaw na lang you're paano ako feeling so nakapasok. old, ano na lang ako. Sir, you're so young. Young at heart. Ayun, so, ako naman, Erasmus Mundus din, pero nanoscience and nanotechnology. Tapos, meron siyang ilang tracks ba yun? So, first year is sa KU Leuven sa Belgium. And then, naghihiwalay kami sa second year. So, ako napunta ako sa Chalmers. Sa Chalmers, meron silang, sa Sweden, meron silang molecular spintronics, ay molecular electronics, at saka quantum information. And then, meron din sa Dresden, meron sa Grenoble, at saka sa Barcelona. Sa Barcelona, it's more pharmaceutical. Sa Dresden, biophysics, I think, and something related to chemistry. Basta yun. So, so pinili ko molecular electronics. And sa Chalmers din ako. And fun fact, doon din sa division ni Sir Ian, yung mga naging, yung mga naging teacher niya, naging teacher ko din. At saka yung lab nila, nung PhD siya, minana ng group namin. So, nakita ko yung mga old posters ni Sir Ian. Nandun sa... Tapos, after ko mag, after ko mag-masters, may aim group kung saan ako nag-masters. Nag-master thesis. Tapos, natapos ko siya last month, I think. And now, I'm working as a fabrication hardware engineer at Google Quantum AI. So, ayun. Okay, thank you, Rosel. Thank you sa mga ating European contingent. So, tawag dito, ganito na lang gawin natin para medyo efficient tayo sa time. Hindi na mag-introduce yung mga students, pero introduce nyo lang sarili nyo pag meron kayong itatanong na question. Okay, so alam ko nahihiya pa kayo or meron ba diyang makapal na ang mukha at gusto na magtanong? Wala, wala. Walang gusto magtanong pa so far. Okay, siguro ang tawag dito, ano bang first question na tawag dito pag magte-take ng masters? Um anong program yung siguro yung tatanungin nila anong program ba yung a-applyan ng tawag dito ng isang kung gusto ko mag-apply sa program, ano magandang mga programs? Kahit sino na lang sa inyo na sa nasa Europe mag-bat-in na lang kung sino yung tumagal. Yun. Or doon sa mga nasa yung mga nasa Pilipinas, uh, i-ask nyo na lang yung question nyo sa chat, pwede nyo rin gawin. So ganito na lang, anong nagustuhan niyo dun sa program na na pinasukan ninyo? Yan. Ako na ba, sir? Sige, go, go. So, yung mga programs, basically, yung Erasmus Mundus, di ba po kasi? Yeah. Karamihan po tayo meron nun. Ay, karamihan po ng mga participants dito is. So, alam niyo naman yung catalog, right, na pinapublish online. So, marami naman doon is for physics or adjacent sa field natin. So, Erasmus Mundus is ang I would say, magandang part is yung mobility talaga is yung mobility. So, usually sa isang program, 3 countries yung bibisitahin mo or at least medyo may immerse ka kasi medyo magtatagal ka doon.
And then eventually you kind of get to choose which country you would like to do your PhD in and something like that. So it's Oo. very nice. Ano pa ba yung mga other programs? I think hindi na ako masyadong updated ngayon. Pero yun yung pinaka-edge ng isang Erasmus Mundus degree program. Yeah. Problema lang yung mag-a-apply ka ng student visa kada kada country. Tapos lalo na pag nandun ka sa country na sobrang pangit nung bureaucracia, may stress ka talaga. Sobrang masaya yung mobility, pero marirealize mo talaga kung gaano ka weak yung passport mo. So, kailangan mo ng patience at ganon. Everything will be worth it kasi you're traveling like if you have a scholarship, you're traveling yung travel mo funded by EU basically. Mm. Pero yun, yung lahat ng tapos iba-ibang country, iba-iba din yung bureaucracia. Minsan kailangan mo ng resident permit, hindi lang sapat yung student visa, minsan hindi mo kailangan or something like that. Yeah. So, yun, Mm. yun yung maganda sa Erasmus Mundus and yun din yung pangit. Ah. So mayroon yatang tanong si Jericho, dalawa kayong Jericho dito at pareho din kayong Echo. So si Echo Mascarinha, meron yata siyang tanong. Go ahead, Echo. And hello po, I'm Echo from the humble city of Baguio. And a common, yung general na question lang for everyone, kasi gusto rin siguro nung iba, paano nyo na-format yung CV nyo for the Erasmus, for the Europe? Ano? Kasi yung iba maarte, Europass ang gusto nila. And then when I check the Europass website, parang ang dami mo nga pwedeng ilagay. Yun lang, tips lang siguro kung paano ipapatch. Siyempre, ang dami gusto ilagay ng mga students natin. Yeah, sino gusto sumagot niyan? Parang hindi ko naintindihan yung question niya. Or pwede bang pakiulit? Or i-type mo na lang, Echo. Pero titignan ko kung kung nakuha ko ng tama yung question niya. No? So, paano mo daw i-format yung CV? Kasi, tawag dito, parang iba-iba yata yung paraan ng pag-format pag nag-apply ka. Tama ba yung pagka-intindi ko, Echo? Tips daw for CV formatting. Hello, sir. Sige, Jamie, go Sagutin ahead. ko na lang po. Ah, So, yung sa akin, I heard about Europass. So, at least nung nag-apply ako ng Erasmus, which is 5 years ago. So, wala pa akong masyadong alam sa iba't ibang techniques to write a CV. I just did Europass. I think, sa Canva lang ata yun, or something in LaTeX. Basta, tas ayun, like, naka-format na siya. Tapos, to be honest, while I'm checking it now, na nag-update ako ng CV, ang congested nung CV ko before, which I'm not entirely sure if that's so good. Pero I think personal preferences na lang din talaga. But keep your CV like a lot of white spaces, huwag masyadong overwhelming. And then I think you can do at least or maximum of 2 pages for now. And yun, gawan niyo lang siya ng like bigyan niyo din siya ng life, like kung ano yung orgs niyo, ano yung to be honest, pag nag-check ako ng mga CVs ng Europeans, I'm not sure if this will be good for Erasmus application. But for my European friends, nilalagay nila yung hobbies nila like, oh, I go skiing, I like boating and such. And I'm like, sa Pilipinas, wala naman yan. Wala kasi akong hobby doon. Kaya wala akong nalagay. Pero ayun, just keep it as clean as possible without really leaving the best skills that you have. Like lab skills. And then also depends sa type ng Erasmus Mundus program na apply nyo. Kung sinabi nilang photonics yun, okay, physics 103 ba tayo, nag light and whatever, then just mention that. So, ganon. So, wag niyo na masyadong paka-detail na, okay, yung physics 101, ganito. Just highlight the courses or the classes that we took in bachelor's na in line with the CV. And then nowadays, I'm just using Overleaf and then marami na rin silang naka-format na din. I just change it preferably sa style ko. But yeah, just leave enough white spaces. Wag masyadong congested kasi medyo masakit sa mata. Which I didn't know 5 years ago. Ang pangit ng CV ko. But that's okay. Bawi tayo sa motivation letter.
Yun yun. Mahirap bang gawin yung motivation letter? Kasi siyempre, di ba? I mean, meron ba siya, nag-iiba ba kayo ng motivation letter sa bawat sa bawat application? Hindi ba nyo? I mean, sa bawat program na ina-apply nyo. Sige, sige. Sino gusto sumagot? Sige, Rosel, go ahead. Ay- Ayun, sa akin, yung motivation letter is equally important as your CV, if not more important. Kasi dun mo malalagay yung mga hindi mo kayang i-discuss sa CV. And then, nagpapakita rin siya ng effort if you really tailor your motivation letter dun sa program na gusto mong makuha. It shows that you really thought about the program, that you really want to get it, and that you have a plan when you enter the program. So sa introduction kanina, ang daming nagsasabi that each Erasmus Mundus program have their own tracks. So what I did before is to show them that I was interested, is that I already tried to apply to a certain track. Like I like this Erasmus program specifically for this track na gusto ko. So para rin maipakita nyo na you really read about the program and you really thought about it. And it's not that difficult. I think it's not that difficult naman to write motivation letter for each program. Kasi yung makukuha mo naman later on pag nakapasok ka, sobrang sulit dun sa effort na gagawin ninyo. So, yeah. Okay. Thank you, Rosel. Yeah, magandang tawag dito. Magandang suggestion yun actually na i-focus mo na yung motivation letter mo sa isang isang track talaga para makita nila na gusto mo talaga din sa program mo. Ah, Okay, meron ba may tanong sa inyo? Okay. My question si Carlo Bawa, with regards po sa finances, how do we prepare for the expenses of the program? Will the scholarship funds be given to you cover everything? Sino gusto sumagot niyan? Baka mas better, sir, yung mga recent. Oo nga, Kasi at least. hindi ko na alam kung Yeah, kung natanggap niyo na ba, nagbago na. nakatanggap na ba kayo? Nakatanggap na ba kayo kagad ng allowance niyo within 2 months na kayo nandiyan, di ba? So, natanggap niyo na ba yung allowance niyo? Or yung stipend, kung naman tawag doon? Sige, sino gusto sumagot? Brian, Bianca, or... Ako na lang, Sige, sir. go ahead. Go ahead, Bianca. Yung tanong ay, so far kaya naman. Natanggap ko yung first scholarship ko no October 2. Tas yun yung para sa September. Tas ngayong October, kakatanggap lang namin. So, kinakaya pa naman yung expenses and cover everything. Yes, kaya naman yung rent, um, grocery, and kain sa labas. And naka-travel pa naman kami friends sa ibang country with that for the expenses of the program. Pwede ba magsabi ng amount dito? Ang nagastos ko, pwede ba sabihin, sir? Nasa Mga sa iyo yun siguro kasi around like personal finances mo yun. 100,000 bago pumunta dito kasi may security deposit para sa mga okay, sir. Yun yung niready ko at ginastos ko at siguro. Pero yung sa akin is kailangan magbayad ng security deposit. Tapos yung flight. Tapos may iba pa silang tips. Siguro si Brian may masasabi siyang tips sa kung paano yung yun, sir. Yung pa yung sagot ko sa tanong. Okay. I don't think yung security deposit applies to everyone naman, ano. So, kasi baka mamaya kinakabahan na yung mga nasa Pilipinas, right? Kasi 'di ba, ginamit yung security deposit for the house ba yan? Para makakuha ka na ng bahay? Opo, sir. Yeah, oo. Accommodation po pala. Yeah, Hindi ko oo. pa. So yun. Kasi iba-iba naman yung case na yan para sa iba-ibang countries. So yung mga nag-a-apply, wag niyo masyadong problemahin yan muna for now. Kasi magdedepende yan sa kung anong country kayo pumasok. Una papasok.
Gusto niyo mag ano, pitch in din, Brian, or ano? May madadagdag ba kayo? Hello? Um, to to add with what Bianca said, um, siguro depende rin yung expenses sa kung saang city ka talaga naka-base because ibang-iba yung expenses like for example dito sa Marseille and sa Paris. Like dito, I think much cheaper siya, not just sa rent namin but also for the basic stuff like groceries, yung mga pagkain, gano'n. And Paris is very expensive. Uh, but also, kapag sa preparation coming here, like yung mga flights and stuff, like mas sobrang makakatipid ka if ano, hindi yung parang mga direct flight like si Bianca nag-direct flight yan eh. So ako, nag-connecting flight ako which is cheaper and naka-save ako although ayun, medyo costly pa rin siya. Yun lang. I-reimburse yung Can ano, travel expenses ninyo I pagdating niyo sa ano. add Sin, something sin, po? Sige, Um, go. Go. Me? Yung ano, yung Ryan. sa travel expenses kasi, inano na siya sir, parang dinistribute na din siya sa, yung reimbursement is na-distribute na rin sa monthly na binigay sa amin. So parang nandun na siya sa monthly allowance na ano sir, binigay. Pero hindi lang siya like in one time. Pero bago pa kayo pumunta ng Pilipinas, hindi ba sariling gastos mo muna? Like yung flight, for example, kayo muna nagbayad ng. Yes sir. And then pagdating nyo doon, saka lang kayo Yes sir. i-reimburse, right? Okay, so ganun pa rin. Hindi ko na alam Mm. kung magkano ngayon, ano. Um, ah, Siguro kung gusto niyo ako i-correct, right, or go lang, pero kung ayaw niyo i-expose kung magkano natatanggap niyo per month, tawag dito, okay lang din. Pero if I remember correctly, kasi yung wife ko, di ba, nag-ano din siya, Erasmus Mundus din siya. And nung time na nag-Erasmus Mundus siya, ang tatanggap niya every month is 1,000 euros. And nung nasa Germany siya, ang tawag dito, ang 1,000 euro ay sobra-sobra. Nakakatipid siya, nakaka-travel siya and everything. And especially kung nasa south ka ng Germany, meron kasing mga ano, may ticket kasi na free for students for 6 months doon sa southern part ng Germany. So nakatulong din yung ano na yun, yung free pass na yun, so to speak. Okay, so yun nga, nagde-depend ngayon sa ano sa country. And then nung time niya, hindi ko alam kung ano na ngayon, kung paano na ngayon. Yung time niya, ang binibigay sa kanya na travel allowance, pagdating niya, binigay siya ng 4,000 euros. And then the next year, may 4,000 euros ulit siya. And then nung nag-exit siya, may 4,000 euros ulit. So, para sa mobility yun, kasi nga ang Erasmus is lumilipat-lipat na ano yun ng bansa. Hindi ko alam kung paano na siya nag-work na yan at kung magkano na siya. So Sir, yun. Sige, go. I think same din yung sa akin before, sir. Na pagdating namin, pagka-enroll namin, i-reimburse around 3 to 4,000 euros. Depending kung gaano kala yung travel mo. Pero sa kanila ngayon, if I understood correctly, nag-increase yung monthly nila, pero wala na Yes. silang relocation allowance. Okay. So, parang So, medyo pinasok na lang dun sa baka ano. yun yung kailangang paghandaan. Yeah. Oo. Okay. So parang ano no, pag-ipunan nila yung ano yung relocation, right? And ano pala sa Europe pala, may mga murang bansa like Germany and France, actually relatively mura pa yan. Pero pag pumunta kayo ng Scandinavia, okay? Denmark, Sweden, anong tawag dito? Norway, yung pa kayo ng Finland, ay nako, sila yung mga mahal na bansa. Nung time na lumipat nga yung wife ko sa Sweden,
sobrang tinipid niya yung kanyang 1,000 euros dahil 60% nun papupunta na sa bahay. And then the rest, pang grocery niya. So halos hindi siya naka-travel nung nandun siya sa tinatapos niya sa resibo. Kaya yun. So anyway, yun lang. Sige. Kung may gusto pa Sir kayong Ian, sabihin, yes, go. Sir Ian, Go ahead. pwede po mag-add. Ayun, Go. siguro kailangan din mag-prepare in case yung country na pupuntahan ninyo is kailangan ng mga pa-translation. Mm. Kasi may bayad din ng translation of documents. So for Right. example, you need to translate your birth certificate. So it depends. You need to consult yung embassy kung sa embassy ba translatean. So they will give you actually hindi ko rin alam kung basta medyo costly siya for a translation. So one page, depende kung anong klaseng document yon, it has its own price, ganyan. Tapos ilang copies. So bibigyan ka nila parang may translation. So for me, it's a French one. So bibigyan ka nila ng translation, tapos ang cool kasi isipin mo yung birth certificate mo naka-translate siya into French. Like, hindi ko ma-imagine na pwede pa lang i-translate yung birth certificate mo into sa baba, then signed by kung sino yung nag-translate or whatsoever. Nag-freeze yung Tapos, dalhin Ayun kaya, eh. kailangan yung pag-preparean yun. Tapos, bibigyan din, depende kung aling mga documents yung kailangan ipagpa-translate. Siguro yun yung isang crucial part na kailangan yung tanong sa program ninyo. Ano yung mga kailangan i-translate kasi may bayad din. So, bawat kibot may bayad talaga. So, yun lang ang pwede ko padagdag sa mga nasa. Malaking bagay na inaidagdag mo kasi syempre, yun yung iniisip nila eh. Di ba? Ano yung gastos mo prior Sir, to pwede pong coming? magdagdag. Sige, go ahead. Sir, also I think not applicable sa case ko kasi I went to France. Pero I think for Jews, they applied visa in another country pa. So you also have to think of traveling to Indonesia ba yun, Jules? That you have to travel there to get your visa and then back to the Philippines. So it can actually be costly. Maybe Jules can. Yes po. Kasi sa program ko, it was Portugal, Italy, and then France. Tapos, yung sa Portugal kasi, may visa application naman sa Philippines. Pero kapag tourist visa kukunin mo, pwede ka nilang i-host I can't remember kung anong embassy dito sa Philippines. Pero kapag long-term stay visa or student visa or residence permit yung kailangan mo, per region may point embassy lang sila. For example, Southeast Asia, yung sa embassy ng Indonesia sa Jakarta. So pumunta pa akong Jakarta para mag-apply ng visa to Portugal noon. Tapos yun yung isa sa nagpabigat sa expenses ko kasi sa first month sa Portugal, well, Portugal is relatively cheap. I think it's one of the cheapest countries dito sa Europe na rin. Pero ang ginawa ko noon, sa first month kasi, sariling expense lang namin kasi ibibigay lang yung allowance supposedly at the end of the month. So, ang ginawa ko noon is to nag-ipon ng pera na yung naging expenses ko sa Portugal noon sa first month. Tapos may mga delays pa yung dating ng pera minsan or most of the time. Ganun. Depende rin talaga sa bansa, no? No. Okay, so may next question dito. For the accommodation, housing, living situation, A, multiple choice question pa pala to. Ikaw po ba maghahanap ng place na i-rent mo? Letter B, or may given list na po Erasmus or school for accommodation like dormitory, etc. I can answer po. Okay, go So, ahead, Lauren. it depends sa country of mobility mo actually. For instance, sa France, nung meron kaming school dormitories called Maison des Élèves, tapos yung school na mismo yung mag-arrange, you just have to give yung security deposit and stuff like that para ma-reserve mo yung place. Tapos sa Finland, meron silang system na called LOAS. You will apply there. Tapos before going dun sa next mobility mo, they will send na yung instructions how to do it. Pero
dito sa Slovenia, for example, I had a hard time looking for an accommodation kasi meron silang quite of a like housing crisis. So it depends. And you have to foresee that. Actually, isa sa mga naging stress ko before moving in here kasi I was almost homeless. Ang hirap talagang humanap. Like a lot of Erasmus students, uh, for instance, dito sa Slovenia, they prefer yung locals. Marami din kasi mga estudyante na Slovenians and they prefer that kasi they rent longer as compared to us na one semester lang. So, you have to anticipate that sa pag-move mo and kung based on my experience, parang dapat next sem, ano na, usually parang 3 months before yung paglipat mo, doon pa lang kami naghahanap. Pero sa case ng dito sa Slovenia, parang dapat one sem before naghahanap ka na para may mahanap ka talaga. And hindi namin alam yun kasi we weren't supported by the university. Wala silang binigay na instructions or anything. We just know na kailangan namin maghanap ng accommodation. And we thought na mabilis lang maghanap. So it depends. And it's something na dapat mong pagplanuhan kasi to lessen the stress of moving. Kasi when you move, syempre magpapack up ka and everything. And yun yung mga bagay na dapat isa na sa mga problema mo pero kasi mag-integrate ka sa bagong city. So, yan. Anticipate mo lang and you have to know. Maybe sa program namin parang ano na lesson learned and nilagay na namin siya sa guide for future cohorts. Pero yun, you could ask yung mga alums niyo sa experience nila and probably they would tell you like ganito ganyan and yes. So it varies. Okay. Thank you, Norman. Sagot ba yung tanong mo, Marcos? Okay. Thank you. Okay. So, meron pang ibang may tanong. Kailan ba magsa-start yung application process? Yung dun sa mga nag-a-apply o mag-a-apply, kailan nag-start? O nag-start na? Sir, Echo, sige, go. sir, share ko lang yung sa amin sa Europhotonics. So, itong November, magsa-start na po yata yung application. So, Okay. baka, so October na ngayon. So, prepare na. Kasi Yeah. usually November. May IELTS pa rin naka-requirement, ano? Or wala? Kasi, It depends sa program ata, sir. okay. Sa amin po, inquire kami for IELTS or TOEFL, pero when I was checking the requirements na ganun, pwede kang mag-submit ng certification that your courses were taught in English. So, kumuha na lang ako ng certification sa UPB OUR na all my courses Okay. were taught in English. Tapos, yun na yung naging um, proof ko for English proficiency. Hindi ko na kinailangan mag-take ng IELTS or TOEFL. Okay. Okay, thank you. So may question ulit, multiple choice question ulit. How was your application process like in general? And it's my significant, sorry, inubo ko. It's my significant experience po kayo that you didn't expect that we can prepare for. And letter B, how's the time when you're studying the program na? You still have time for other hobbies or dapat locked in all the time? Gandang tanong yan. Yun yata yung magandang sumagot sa tanong na Pwede to ako eh. naman Kasi, siguro sumagot, sir. sige, go ahead. Ayun, so with regards doon sa application process, generally you'll have the initial application which is yung submission ng documents and stuff. So be sure to secure all the documents as early as now. So yung mga transcripts, yung mga diploma, ayan, yung mga yan kailangan interview process. So the interview process is, ito yung medyo different depending on the program. So in our case, yung naging interview process namin, medyo technical siya. So merong mga questions and you'll have to answer it orally. So for example, given ng harmonic oscillator, ano yung solutions, isa-solve mo siya. May mga diagonalization ng Diagnostic. matrices and stuff. Pero medyo sir. Tapos may mga chemistry questions din. So ayun. Pero may
ibang programs na nakausap ko na yung interview process nila is mainly related doon sa research interests nung applicant. So, ano yung knowledge nila about that specific field and stuff. So, if you find a program na accept kayo for the interview, it would be nice if you can also look for a person that already did the interview para may idea kayo kung paano nyo siya gagawin. And yung B, how's the time when you're studying the program? So, ayun, depende rin. Kasi sa case ko, Italy, Spain, France, medyo different yung structure ng classes sa Pinas. Tapos pagdating mo dito, so medyo malaking jump siya. So sa Italy, yung naging experience namin was, ayun, hindi siya yung continuous na evaluation process. Yung exams nasa dulo siya and oral siya. So you have to prepare for that. Pero ayun, you'll have enough time for your hobbies and stuff kasi depende rin sa magiging workload ninyo. Kasi nung pagdating naman sa Spain, ayun, dun na medyo nag-pick up yung pacing kasi every week may, ano na to, ang tawag dito, may mga assignments and problem sets. So, ayun, medyo dependent din sa courses and sa background ninyo. Kasi sa case ko, yung sa courses na tinake ko, medyo familiar ako. So, hindi siya ganun ka hirap makapag-keep up doon sa mga coursework. And ay nakakapag-travel, nakakapag-gawa pa ng ibang hobbies. And marami, marami namang other experiences. So, ayun. Okay. So, Sana medyo nasagot ko. may tumutugtog na rito, may banda na tumutugtog sa likod ko, no? So, hindi ko nasabi kanina sa mga na late, mga dumating on time, nasa isang coffee shop ako kasi nasa Iloilo ako for sa mga pisika ng Visayas and Mindanao Conference. And dinilibot ako na actually na isa sa mga alumni natin, 2007 alumni. And ngayon, hinihintay niya lang kami na matapos itong ginagawa natin. So medyo maingay dito sa coffee shop. So sorry for that. Going back dun sa question, um, tawag dito, I think when you're in Europe, the best hobby, isa sa mga best hobbies na kailangan nyo talagang gawin is to travel. Kailangan yung umikot kasi there's no other place in the world na makakapasok kayo sa iba-ibang bansa sort of, sabihin na natin visa-free kasi yung visa na ibibigay sa inyo is for all of those country na pasok mo sa Schengen visa. Okay, not like when you go to US, of course US is big. And then pag pumunta ka ng Canada, ibang visa, punta ka ng US, ibang visa, punta ka ng tawag dito UK, ibang visa, iba pa ang visa ng Ireland dahil hindi siya kasama sa sa UK. So pag nasa Europe kayo, maganda mag-travel. Siguro isang question na lang since malapit na mag-12 sa kanila, 6 p.m. dito. Wanted to ask po how many programs po yung in-applyan nyo before? If you're accepted to multiple programs po, how did you choose your final program? And what did you consider po, for example, place of mobility or the program itself? So ano naging consideration mo for choosing? Thank you to question we present. Sino Maybe I gusto can answer, sumagot? sir. Sige, go. During my time, I think yung application namin is limited to up to 3 programs. I'm not sure if it's still the same today. So I applied for 3. I got accepted for 3. But ang pinili ko is yung choirman because it's ang indication ko is like kung ano yung gusto kong gawin after ng masters, kung anong topic gusto kong mag-delve into. So more on quantum hardware yung gusto kong gawin. So ang pinili ko is yung requirement. So I think ang main also yung kung gaano ka not sikat but kung gaano ka uh, kung gaano ka prepare yung university na na mga nandun sa
sa cohort or sa mismong program kung gaano sila kalakas, let's say, dun sa mismong sa field ng interest. I think for example, ang ginawa ko kasi is sa Paris sa Clay ako kasi alam ko na magaling sila sa experimental physics. Sikat sila sa experimental physics. So yun din yung naging isang consideration ko for choosing the program that I want to enter. And siguro, I want to go back to previous questions as well. I'm not sure. I think it's a useful information to maybe go to. I'm gonna type it in the chat box. I'm not sure if you've heard GradMap. They have a very well structured meetings as well into helping you to enter programs to different countries in the world, including America, Europe, and also Asia, and maybe um, Australia, I think. So, association siya ng mga Filipino students studying all over the world. Tapos parang pwede kang mag-apply sa kanila and to getting help. I think because when you're applying, one useful thing is that you have someone who is like helping you to proofread all the documents, including your motivation letter, CV, and all this. And I think that's very useful kapag nag-a-apply kayo so that you have like more an external perspective kung ano sa tingin nila yung dapat mong i-improve sa application mo. So, and also dun sa question ni Julian Vicente, um, dun sa how's the time when you're studying the program now? Like what Sir Ian said, traveling is very important. I think it also depends on the university. For instance, my university is known for offering a lot of like sports activities. So I would highly recommend to doing something outside your program so that you can have something to relieve the stress of your masters. And yeah, so that's just the answer. Oh, okay. Thank you, Echo. Yes, But sige, Jules, go ahead. Can I add lang po sa sinabi ni Kuya Eko na sa time nila may maximum of 3 applications. Pero sa time na namin, it was last year or 2 years ago application, wala nang limit for application. So I had my top two choice. Nag-apply ako sa 5 program. I got shortlisted in a few and got accepted into 2 programs. And so yung method of decision ko nun sa 2 programs is kung saan ako mas mas nakikita yung sarili ko in the future. So I ended up choosing planetary geosciences because I think mas my chance to be involved in space missions and mission design, which is I think is like one of the path of the program naman kasi most of our professors and collaborators were part of ESA space mission designs and had collaborations and stuff like that which is also one of the path for my thesis, which sa thesis ko I'll be doing planet TNO atmospheres of Triton and James Webb Space Telescope observation. So I think yung consideration ko that time was kung saan ko mas nakikita sarili ko in the future. And yeah, wala nang limit for program application as long as you tailor your application sa specificities ng program. Okay, thank you, Jules. Mari, may sasabihin ka ba sana or okay ka na? Nasabi na ni Jules, sir. Thank you. Okay, okay, okay. Okay, sige, i-wrap up na natin dahil para sa mga kaalaman ng mga nasa Pilipinas, walang Filipino time sa Europe. Ano sila? Talagang nung pinaalam ko sa kanila na 11 to 12 European time, 12 o'clock dapat matapos tayo and 11 o'clock dapat nagsa-start. Hindi ka tulad sa Pilipinas. So, ganun talaga doon. So, just, siguro ano lang, parts, siguro parang Sir, hindi just a lahat ng few, ano Hindi, na? hindi, Ano yun, ano Sa yun? French po ako hindi totoo, sir. nag-calculate. Okay, 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 okay. Oh, pero syempre, alam niyo naman na Scandinavia yung ano ko, diba? So, sa Sweden, grabe sa Sweden eh. So ibang klase.
Anyway, tawag dito para so mga ano lang ano short announcements lang para klase no. Para doon sa mga ano nagbabalak na mag-apply this year, alam ko na iniisip nyo na humingi ng recommendation letter. Okay, kung may balak kayong humingi ng recommendation letter, please lang agahan nyo yung paghingi. Huwag nyo tawag dito, huwag kayong hihingi, tapos sabihin nyo bukas nyo na kailangan. Okay? Pag bukas nyo na kailangan yan, bahala kayo sa buhay, hindi ko bibigay yan. Okay? Ngayon, itong video na to na recording, ilalagay ko to sa Mind Lab na Facebook page para dun sa hindi pa nakakaalam, naggumawa ulit ako ng bagong lab. So, Machine Intelligence and Neural Dynamics Laboratory. So, may Facebook page tayo. I-share ko sa inyong lahat. Doon ko i-upload tong video na to. And if you have further questions, tanungin nyo na lang yung ano. Itanong nyo na lang as comments nyo sa video. Pero meron ding Facebook page para sa mga Pinoy Erasmus, right? Tama ba? Doon ba kayo para nag-consult before? Tama ba? Hindi ata alam ni Jamie. Tama ba? So, anyway, kung meron, Yes pwede pakitype, po, sir. pakitype sa ano. Tapos, usually, ewan ko lang sa ibang Erasmus programs. Okay, okay. Kung okay lang na i-type ninyo sa ano sa comments para lang ano. I think pwedeng sumali no basta may questions ka lang regarding sa Erasmus, right? Okay. Sige, tapos eto para sa mga nasa Europe. Shit, ang ingay dito. Narinig niyo ba yung ingay? Narinig niyo pa ba ako? Mag-freeze ba ito? Talaga? Hello? Hello? Okay, sige. Medyo humihina na rin yung internet ko. Para sa mga nasa Europe, meron akong challenge sa inyo. Next time na magkita tayo, wag din akong tatawagin sir. Call me by my first name. Kaya ba? Kaya ba? Alam niyo yan kasi nasa Europe na kayo, walang first name basis lahat ng tao dyan. Okay? So hindi ako magre-respond pag tinawag niyo akong sir. Pwede pong kuya. Kuya Ian. Pwede niyo lang simulan ngayon. Okay. Tapos para lang din sa kalaman ng mga nasa Pilipinas, pagdating nyo sa Europe, marami diyan sa mga students, mga Erasmus students na alumni na nandiyan dyan, ay sumakses pagdating sa love life. So, ang tawag dito, pwede rin kayo sumakses pagdating nyo sa Europe. Magpa-progress report itong mga to sa akin pag next time na magkita-kita kami. Tama ba? Nagahang talaga ako, no? Oo nga, naglalag ako. Hello? Hello? Nawala talaga? Nawala as in. Oo nga, nawala na, no? Ang pangit ko pa dyan.